Pwede mo ba akong tulungan ilabas ito at ipakita? Ginoo, ang galing ng panlasa mo! Ang singsing na ito ay gawa ng maalamat na alahas na Master de Mana. Ang pangunahing diamante ay 3.5 karat. Natulog na ako sa fiancé mo. At nandito ka pa rin pumipili ng singsing pangkasal? Bastard ka. Sabi ko, hindi ka pa ba sumusuko? Pinagpaplanuhan mo pa rin ang kasal niya? Medyo maganda ito. Pero sa hitsura mong walang pera, paano mo kayang bilhin iyan? Ang brilyanteng singsing na gusto niya, ibalot mo para sa akin. Kukunin ko ito. Ang prinsipyong nauna, siya ang mauna, hindi mo talaga naiintindihan, di ba? Nauuna? Anong silbi niyan? Ang kayang makipag-away at mang-agaw? Yan ang tunay na kakayahan. Wang Xiao, alam mo ba? Matapos kitang iwan, wala ni isang tao ang hindi bumati sa akin. Kung ano man ang tingnan mo, kaya ni Fengge na bilhin iyon para sa akin. At ikaw, titingin ka lang at maglalaway. Iniingatan ako ni Fengge, mahal niya ako, at gumagastos siya ng pera sa akin. Paano ka makakapantay? Mawalang galang na, Ginoo, hindi sapat ang balance ng card mo. Mayroon lang itong limit na 300 at 60,000. Magkano ito? 1,250,000. Magkano? Paano kayang bilhin ng manliligaw niya ang isang bagay na napakamahal? Binatang Shu. I-enjoy mo ang binili mo. Fengge, Sa limit na 300 at 60,000, i-swipe muna para sa natitira, hulugan. Ginoo, hindi pinapayagan ang hulugan. Ako na lang ang magbayad. Wang Xiao, nakikinig ka ba? Ito ay 1,200,000 at 50,000. Huwag mong sabihin na pagkatapos mo akong iwan, sobra kang nasaktan na nabaliw ka na, ginastos mo lahat ng ipon mo, sa pagpaplano ng kasal natin. Kalimutan ang 1,200,000 at 50,000, kahit 125 piso. Mapapangiwi ka, iminumungkahi ko na tigilan mo na ang pagpapanggap. Ang pag-alis ng tahimik ngayon ay isang opsyon pa rin. Isang black card? Paano siya magkakaroon ng black card? Imposibleng magkaroon siya ng black card. Ang card na ito ay may walang hangganang credit limit. Sa net worth na ilang daang milyon, hindi mo ito kayang applyan. Paano nangyari iyon? Ikaw, isang walang pera? Paano ka magkakaroon ng black card? Huwag mong sabihing naglabas ka ng peking card para magpakitang gilas, pero ikaw, Nagpapanggap sa harap ng iba. Baka nakalusot. Magkakilala na tayo sa loob ng maraming taon. Alam na alam ko. Kung ano ka, I-swipe mo. Hayaan siyang mag-swipe. Kung pumasa ito, tatawagin ko siyang daddy. Sigurado ka dyan? Hindi magkakamali. Ginastos mo lahat ng ipon mo. Sa pagpaplano ng kasal natin. Matagumpay ang pagbabayad. Ginoo, narito ang iyong mga gamit at card. Pakikuha po. Hindi mo kailangang tawagin tatay. Tawagin mo na lang akong bro. Ako, hindi ako magkakaroon ng anak na tulad mo. Tanga. Wang Xiao, ikaw. paano nangyari iyon? Paano siya nakapag-swipe ng matagumpay? 1,200,000 at 50,000. Binayaran ka agad. Saan siya nakakuha ng ganyang kalaking pera? Kailangan kitang babalaan. Huwag mong hayaang ang maliit na agarang pakinabang. Isang munting kita. Ang magpawala sa iyo. Ang pagkakataong maging mayamang asawa. Ang mayayamang pamilya ay pinapahalagahan ang mukha. Kung si Wang Xiao ay dumating para gumanti sa iyo, ilantad ang iyong mga lihim. Natatakot ako na ang iyong biyenan ay hindi ka madaling tanggapin. Tama ka. Wang Xiao, anong ginagawa mo dito?
Mayroon na kami. Nagplano na kaming sumubok ng wedding dress ngayon. Sa pagitan nating dalawa, talagang imposible. Pinapayuhan kita na sumuko ng maaga. Lin Van Ro, nagbenta ka ng katawan mo. At ang makukuha mo lang ay trabaho sa front desk, ganyan na posisyon. Mas masahol pa iyan kaysa sa pagiging mistress, alam mo. Anong sinasabi mo? Sino ka ba? Ang kapal ng mukha mong pag-usapan ako. Noong niloko kita, iyon ang oras na pinagpalit kita. Hindi ka man lang nakapagsalita. Umalis ka dito. O tatawag ako ng security. Itapon ka sa labas. Mr. Wang? Assistant Shu, dumating ka sa tamang oras. May taong pumapasok ng walang pahintulot. Pakisamahan ng tao at palayasin siya. Mr. Wang, si President Yu ay may espesipikong utos. Naghihintay siya sa iyo sa kanyang opisina. Imposible! Katulong Shu, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Anong negosyo kaya ang pag-usapan kay President Yu? Lin Wanru, kung makikita ko pa ang ganitong hindi profesional na pag-uugali, empakihin mo ang gamit mo at umalis. Opo, ma'am. Mr. Wang, pakiusap. Hindi naman talaga siya nandito para maghiganti sa akin at ilantad ang mga sikreto ko, di ba? Dumating si Wang Xiao sa kumpanya. Pumunta siya sa opisina ng nanay mo. Ano? Titingnan ko na ngayon. Pagod? Nandito ako para sunduin ka. Tara, subukan natin ang mga damit pangkasal. Saka hintayin mo ako sandali. Matatapos na ako. Nakadamit ka. Napaka-professional ngayon. Anong ginagawa mo? Opisina ito. Gusto mo? Makita ako naka-uniforme? Medyo. Nakakaakit. Tigilan mo na. Nakatingin ang lahat ng empleyado sa labas. Hindi ka pwedeng pumasok. Hindi ka pwedeng pumasok. May kliyente sa loob. Si President Yu ay nasa pulong. Anong klaseng kliyente? Paano mo pinayagan ng ganyang tao pumasok sa opisina ng nanay ko? Umalis ka. Papasukin mo ako. Nanay, Hindi mo man lang alam kung paano pumasok at kumatok. sinisumbong mo ako? Lumabas ka dito ngayon. Xiaofeng, paano mo kayang kausapin ng ganyan ang isang tao? Lalo ka nang nagiging hindi makatwiran. Sasabihin ko sa'yo, umalis ka na sa nanay ko simula ngayon. O sa tuwing makikita kita, sasaktan kita. Tama na. Sobra ka na talaga. Gabi na. Umalis na tayo. Si. Nanay, saan ka pupunta? Kumusta? Kumusta, may appointment kami? Sige, ma'am. Sundan mo ako sa fitting room. Ginoo, pakihintay lang dito sandali. Si. Susubukan ko muna ito. Si lang. Tapos ka na? Paano mo nalaman na sumusubok ako ng wedding dress sa tindahang ito? Ang malas. Ikaw at ang aming Wanru. Tapos na. Pakiusap. Ihinto mo na ang pag self-touch na iyan. Tigilan mo na ang pambabala sa kanya. Okay. Wala pa akong nakitang ganito kalokohan. Hindi ko alam kung paano mo natitiis ito ng matagal. Kapag pumipili ng lalaki, kailangan mong magkaroon ng magandang paghuhusga. Huwag kang pumili ng isang taong kontento na sa mas mababa tulad nito. Hoy, ako. Kumusta? Pumili ka na ba? Mahal, tingnan mo siya. Teka, bakit nasa lahat ka ng lugar? Bakit hindi ka na lang nawala? Nandito ako naghihintay na subukan ng asawa ko ang wedding dress. Ano bang pakialam mo?
Asawa mo? Sa ilang araw lang, saan ka nakakuha ng asawa? Hindi kita sinusubukang insultuhin. Pero kung may kakayahan ka talaga, hindi ka mapupunta sa pagiging simp para kay Lin Wanru sa loob ng 3 taon. Mr. Wang, nakapagbihis na ang bride sa kanyang damit. Ginoong Wang. Nagpalit na ang nobya ng unang damit. Sumunod po kayo sa akin. Sige. Wow, mayroon nga? Pasensya na po, Ginoo. Ito ang dressing room sa loob. Nagpapalit pa ang nobya. Huwag kang pumasok doon. Oy. Oh, Ginoong Wang. Sige, babalik ako agad. May biglang importante sa trabaho. Subukan natin ang damit pangkasal sa ibang araw. Sige, ganun na lang. Tara na. Mahal, bagay ba sa akin ito? Bagay sa iyo. Malapit na tayong magpakasal. Kinausap mo na ba si Shufeng tungkol dito? Payag ka bang pumunta siya? Akala ko magagalit ka. Malapit na tayong maging pamilya. Magkikita rin tayo sa tamang panahon. Huwag kang mag-alala. Magkakasundo kami sa kanya. Ang bait ng asawa ko. Yung batang iyon. Kung magloko siya ulit, ipapadala ko siya sa ibang bansa. Hindi naman ako baog. Kung umabot man doon, magsisimula na lang ako ulit. Bakit ka pinatawag ng nanay mo? Ewan ko. Sabi lang niya, ibig kong sabihin may napakahalaga. Sinabi niya sa akin na magsuot ng formal na damit. Wang Xiao, anong ginagawa niya dito? Hindi pa ba siya sumusuko? Nagpaplano pa rin ng kasal kasama ka? Umorder siya ng singsing, pumili ng damit. Imposible. Dito kanya liligawan? Nakakadiri ang taong ito. Tumanggi na ako sa kanya ng maraming beses. Bakit hindi pa siya sumusuko? Sumunod po kayo sa akin sa silid pulungan. Balikan natin ang plano. Si, Wang Xiao, babalikan kita mamaya. Sige. anong ginagawa mo dito? Ano? Ikakasal ka ngayon? Pre, ang tahimik ng kasal mo, ang tahimik talaga. Bakit wala kahit litrato ng kasal sa entrance? Masyadong nagmamadali. Walang oras maghanda. Hindi naman sobrang nagmamadali na wala bang bride, di ba? Hindi pa sinasabi sa kanya ni Yue. May bride. At tiyak na kilala mo siya. Sinabi ko sa'yo, walang pag-asa sa atin. Bakit pa ulit-ulit ka diyan? Talagang. Hindi ko maipaliwanag sa'yo. Sa ngayon, may mga gagawin ako. Maya-maya, makikita mo kung sino ang bride. Magaling siya sa lahat ng bagay. Ang problema lang, may tanga siyang anak. Bakit mo tinititigan ang tiyan ko? Hindi ako buntis. Alam ko na. Sa napakaikling panahon, makahanap agad ng tao, gustong pakasalan siya. Lumalabas, may dala siyang pasan. Kaya pagkatapos maging simp sa loob ng 3 taon at naloko, naging kornudo na stepdad pa. Naloko minsan, naging tatay na rin. Sige, kailangan ako ng nanay ko sa totoong bagay. Papasok na tayo. Huwag kang magulo sa lalaking ito. Tara. Binabati kita. Binabati kita. Ano ang binabati ninyo sa akin? Ang kakaiba. Xiaofeng. Binabati kita. Tito Liang, ano ang ginagawa mo rito? Ang iyong ina at ako ay magkaibigan na sa loob ng maraming taon. Sa ganitong mahalagang okasyon, paanong hindi darating si Tito Liang? Kaya, Tito Liang, saan ba kami dapat tumayo? Nasa harap ka, syempre. Tama, tama. Kailangan mong tumayo sa harap. See ya. Oh, nanay. Nasa venue na ako. Nasaan ka?
Maligayang pagdating sa lahat, sa seremonya ng kasal, ni Ji Wang Xiao, at ni Binibini Yu Wei. Wang Xiao at sino? Sa tingin ko, ang nanay mo. Si Wang Xiao ay ikakasal sa nanay ko. Ang walang hiya na Wang Xiao ginagawa ito ng kusa para lang inisin ako, hindi ba? Paano siya nangahas na biruin ang nanay ko? Papatayin ko siya ngayon. Bitawan mo ako. Mangyaring tanggapin ng nobya habang pumapasok siya. Talagang si Presidente Yu. Nanay, Nanay, anong ginagawa mo dito? Wang Xiao, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Walang respeto. Huwag mong ganyan kausapin ang tito Wang mo. Hindi pwede. Hindi ako naniniwala. Tama. Ginagawa mo ito para magpa-react sa akin, di ba? Naabot mo na ako. Bitawan mo ako ngayon. Wala akong panahon para sabihin sa'yo. Pero ang pag-imbita sa'yo ngayon ay para masaksihan mo ang kaligayahan namin. Si Wang Xiao at ako ay magpapakasal. Pakakasalan mo siya? Ano ang itatawag ko sa kanya? Tatay, kung yan ang gusto mong itawag sa akin, wala akong problema. Wang Xiao, ikaw na maliit. Akala ko kapatid kita. At gusto mong makipag-date sa nanay ko? Pare, ginawa mo ba akong parang kapatid? Noong nakikipag-date ka sa kasintahan ko, naisip mo ba ako bilang kapatid mo? Mula nang mahuli kita na kayong dalawa sa kama, tumigil ka nang maging kapatid ko. Mula ngayon, ako na ang tamang nakatatanda mo. Sa susunod na magkita tayo, tandaan mo, tawagin mo akong tatay. Galit ka sa akin. Kaya mo to ginawa. Kaya ikaw. Gumaganti ka sa akin, di ba? Gumaganti sa'yo? Kung sa itsura, ugali, kagandahang asal, o laman, si Lin Wanro, sa anong paraan, maihahambing ba siya sa kanya? Bakit ko isusuko, isang kahangahangang babae, at pipiliin si Lin Wanro, na gold digger? Kung iisipin mo, dapat talaga, salamat sa inyong dalawa sa pagpapangyari nito. Nanay, naniniwala ka sa sinasabi niya? Hindi mo ba alam kung ano talaga ang habol niya? Xiaofeng, tama na. Ngayon ang espesyal naming araw. Kung gusto mong magdulot ng gulo, tandaan mo ang limitasyon mo. Penge, huwag kang gumawa ng eksena. Maraming tao ang nakatingin. Bitawan mo. Ikaw, pakakasalan mo siya? Tatawagin kanyang tita. Napakawalang hiya mo. Tumahimik ka. Si Wang Xiao at ako. Hindi pa siya kasal, bakit hindi kami pwedeng magsama? Anong karapatan mo para pag-usapan kami ng ganyan? Mga gwardiya, palabasin ninyo siya. Paano mo nagawa ito? Inisip mo ba ang nararamdaman ko? Paano ako haharap sa mga tao? Kapag kumalat ang balita, bitawan mo ako. Peng, okay ka ba? Hindi ko inaasahan na ganun kalupit si Wang Xiao para lang makaganti sa atin. Pinili niya talagang sumama sa nanay mo. Bitawan mo. Dumating ang mga bagay sa puntong ito dahil lahat sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Noong niloko mo akong sumama sa kama, sinabi mong sexy ako na hindi mo kayang mabuhay nang wala ako. Ngayon, binabanat mo na ang pantalon mo at nagkukunwaring hindi mo ako kilala? Tingnan mo kung sino ka talaga. Akala mo ba talaga pakakasalan kita? Ako, linalaro lang kita. Kakasal lang ni Wang Xiao sa nanay ko. Ngayon, ako na ang papalit sa kanya. Kaya, ano na ako? Sinasabi ko sa'yo, tapos na tayo. Huwag mo na akong hanapin. Xu Feng,
Kanina lang, sa eksena, nagkaroon ng kaunting aberya. Huwag kayong mag-alala. Itutuloy ang kasal. Ang lalaking ikakasal. Halika ng nobya. Talaga, kasama ang ibang babae, nagpakasal. Mahal ka niya dati, sobra. Nagpakasal sila bigla. Siguro, kakapakasal lang nila. Wala talagang pagmamahalan sa kanila. So, may pag-asa pa ba akong mabawi siya? Girl, ano ka ba? Lalaki lang yan. Bakit ka mag-abala? Pero ngayon, ayaw na rin ako ni Shufeng. Wala na akong lahat ngayon. Sige, magpapahinga na ako. May trabaho ako bukas. Sai, ano na kaya ginagawa ni Wang Xiao ngayon? Sis, gabi ng kasal nila. Ano sa tingin mo ginagawa nila? Mahal? Maligayang gabi ng kasal. Sandali. Hindi pa ako naliligo. Hindi na ako makapaghintay kahit isang minuto pa. Uulan daw ngayon. Noong dati, kapag ganito ang panahon, si Wang Xiao lagi akong sinusundo. Wang Xiao, Lin Wanro. Wang Xiao, malapit nang umulan. Pwede mo ba akong iuwi? Isasama kita. Hindi ba iyon angkop? Hindi ba si Shufeng ang dapat sumundo sa iyo? Shufeng? Si Shufeng ay sinungaling. Kinamit niya ako at pagkatapos ay iniwan. Wala na akong trabaho ngayon. At ubos na ang aking ipon. At ang upa sa susunod na buwan, halos hindi ko na kaya. Bakit mo sa akin sinasabi ang lahat ng ito? Anong kinalaman ko diyan? Lahat ng ito ay gawa mo mismo. Hindi mo ako mapaparamdam ng pagkakasala. Dati, nalito ako. Nitong mga nakaraang araw, marami akong naisip. Talagang pinagsisisihan ko. Ngayon ka lang nagsisi. Sa pagkakataong ito, talagang alam kong mali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ipinapangako kong mabubuhay akong maayos kasama ka. Ikaw ang nakipaghiwalay sa akin. Bakit ka umiiyak ngayon? Kung pati ikaw ay wala nang pakialam sa akin, wala na talaga akong pag-asa. Lin Wanro. Mga matatanda na tayo. Kailangan nating managot sa sinasabi natin at ginagawa natin. Mula ngayon, huwag mo na akong istorbohin. Mahal. Ikaw ang magluluto ng hapunan ngayong gabi. Si, Nakatayo sa tabi ni Wang Xiao? Dapat ako iyon. Tatay, nanay, wala kang kwenta. Gising ka na? Binayaran ko ang iyong gastos sa medisina mahigit 300. Mamaya, tandaan mong bayaran ako. Nasaan ang bunsong kapatid mo? Nagpakasal siya sa isang babae. Humingi sila ng bigay kaya na 100 at 80,000 dolyar. Kailangan mong humanap ng paraan para makuha ang pera. 6,000 lang ang kinikita ko kada buwan. Halos hindi ko kayang sustentuhan ang sarili ko.
Saan ako kukuha ng ganyang kalaki? $180,000 na bigay kaya. Ikaw, kung wala kang pera, puntahan mo si Wang Xiao at humingi. Bobo ka ba? Noong wala kaming pera, hindi ba palagi tayong nanghihingi sa kanya? Tama. At saka, ngayong ikaw ay magpapakasal, paano na ang bigay kaya na ipinangako niya? Kailangan mong pilitin siya. Ipagawa mo kay Wang Xiao ang problema ng kapatid mo sa kanyang kasal. Siya at ako ay hiwalay na. Ano? Naghiwalay kayo? At ako? Sino ang magbabayad ng bigay kaya para sa kasal ko? Kailangan mong ibalik ang manugang ko sa akin. May asawa na siyang iba. Nahihiya akong pumunta. May asawa na? So, ang sabi mo ang 3 taon mong kabataan ay walang kabuluhan? Ang galing mo talaga. Nasayang ang 3 taon sa kanya at wala kang nakuha. Tingnan mo ang nangyari. Umalis siya nang walang pakialam. Pwede bang huwag kayong magsalita ng ganyan kasakit? Sa loob ng 3 taon, si Wang Xiao ay marami nang ibinigay sa inyo. Ang bahay natin ay itinayo gamit ang pera niya. At ang pag-aaral ng kapatid ko sa kolehiyo ay binayaran niya. Tuwing pista, ang mga pulang sobre ay ilang libo lagi. Hindi kanya ginipang sa anumang paraan. Kumakampi ka sa ibang tao, ipinagtatanggol mo siya. Kung gusto niyang pakasalan ng anak ko, lahat ng iyon ay tungkulin niya. Kahit na maghiwalay na kayo ngayon, kailangan pa rin niyang bayaran ang perang ito. Isipin mo na lang nakabayaran sa nasayang mong kabataan. Hihingin natin ito sa kanya ngayon din. Tama? Tara hingin natin sa kanya. Kung tumanggi siya, guguluhin natin ang kanyang kumpanya. Tingnan natin kung sino ang mapapahiya. Huwag kayong pumunta. Pakiusap? Nakikiusap ako. Huwag kayong pumunta. Tama na. Dito ka lang maghintay. Desisyon na. Kailangan kong pagbayarin siya at magpaliwanag. Tara. Tara, tara. Anak, tara. Wang Xiao. Manloloko ka ng puso. Niloko mo ang damdamin ng anak ko. Kung hindi mo kami bibigyan ng paliwanag ngayon, hindi ka aalis. Ano ba itong kalokohan? Ano ba talaga ang pakay nyo rito? Wang Xiao, ang kapatid ko ay kasama mo ng maraming taon. Tapos mag-aasawa ka ng iba? Tao ka ba? Hindi ba sinabi sa iyo ng kapatid mo na siya ang unang nakahanap ng ibang lalaki? Kaya ako nakipaghiwalay sa kanya. Nasayang mo pa rin ang mga taon ng kanyang kabataan. Kailangan mong managot. Kailangan mong magbayad. 200,000. Ni 1 sentimo ay hindi pwedeng kulang. Kaya naparito kayo para maningil? Sige. Ngayon ako ay makikipag-ayos sa inyo ng maayos. Ilang taon na ang nakalipas, noong nagtayo kayo ng bahay, sa inyong probinsya, umutang kayo sa akin ng 200,000. At ikaw, sa 3 taon ng pag-aaral, unti-unti, umabot ng 100,000. Ngayon, nakipaghiwalay na ako kay Lin Wanro, kaya ang perang ito. Balak niyo bang bayaran? Anong pera? Iyon ay kusang ibinigay. Bakit namin babayaran? Tama. Nasa akin pa ang utang na kasulatan. Babayaran niyo ba ng pusa? O dadalhin ko kayo sa korte? At idemanda kayong lahat. Pamilya naman tayo? Pwedeng pag-usapan ng lahat, di ba? Sino ang pamilya mo? Ang kasulatan ay nilagdaan ng pangalan ng anak mo. Kung hindi ito mabayaran, maghihintay kayo ng pagkakulong. Binabati kita, Miss Lin. Buntis ka. Ano? Buntis ako. Sa aking kalkulasyon? Kay Wang Xiao ba ito o kay Xu Feng? Ano ang gagawin ko? Buntis ako. Ginoo. May isang binibining Lin Wanro sa labas. Gusto niyang makita ka. Palayasin mo na siya ngayon. Nasa bahay ang nanay ko. Oo. Hoy, binibini. Buntis ako sa anak mo. Paano ka naging ganyan kasama? Ano ba yung sinasabi mong kalokohan? Huwag mong isipin na makakagawa ka ng gulo gamit ang bata. Kahit nabuntis ka sa akin,
Hindi ka makakapasok sa pamilyang Shu. Bukod doon, paano ako makakasigurado na akin ang batang ito? Ano ang tingin mo sa akin? Hindi sa iyo ang batang ito. Sa tatay mo ito. Baliw ka. Sa panahong ito, ikaw lang at si Mr. Wang ang kasama ko ng malapit. Kaya ang bata ay sa iyo o sa kanya. Buntis ka talaga. Magsalita ka. Kanino itong bata? Ako. Hindi ko alam. Assistant Xu. Isama si Lin Wanru para sa DNA test agad. Kailangan kong kumpirmahin kung ang batang ito ay may kaugnayan kay Wang Xiao. Okay. Teka. Tandaan mo, huwag mong hayaang malaman ni Wang Xiao. Lin Wanru. Kung maglakas loob kang gumawa ng gulo dahil sa pagbubuntis na ito, alam mo ang mga kahihinatnan. Nakuha na ang resulta ng pagsusuri. Si Lin Wanru ay talagang buntis. At ang bata, Ang bata ay sa binatang Panginoon. Nanay, alam ko, nagkamali ako. Alam ko bilang nag-iisa mong anak at nag-iisang tagapagmana ng grupo, dapat sana ay mas naging maingat ako tungkol dito. kakabalik mo lang sa bansa ng ilang araw, at nagdulot ka na ng maraming problema. Makinig kang mabuti. Putulin mo ang ugnayan sa kanya. Ako na ang bahala sa iba. Opo. Naiintindihan ko. At isa pa, nagkakamali ka. Ang tagapagmana ng aking U-group ay hindi kailangang ikaw. Ang bata ay kay Xu Feng. Bakit hindi ako masaya kahit kaunti? Wag yao-yao. Hayaan mong magpaliwanag ako. Ito ay pandaraya sa kasal. Hindi ka lang makapagbigay ng bride price. Nalubog ka rin sa utang. Ang sino mang magpapakasal sa pamilya mo ay magkakaroon ng pinakamasamang swerte. Tara na. Kami ay mula sa korte ng Jiangcheng. Tungkol sa iyong kaso ng hindi pagbabayad ng utang, narito kami upang ipatupad ang hatol. Mangyaring makipagtulungan sa amin. Wang Xiao, ginagawa mo ba ito ng sadya? Sinira mo ang kasal ko. Lalaban ako sa iyo para dito. Ang dapat mong gawin ngayon ay lutasin ang problema at bayaran ng pera. Wala akong pera. Paano ko mababayaran? Bakit ka lang bumabalik? Bilisan mo at kausapin si Wang Xiao. Talagang dinala nila ang kapatid mo sa kulungan. Wang Xiao, anong nangyayari? Ilang taon na ang nakalipas, nagtayo ng bahay ang pamilya mo, at umutang ng 200,000 sa akin. Ang IOU ay pinirmahan ni Lin Yu. Ngayon, hawak ko itong IO at gusto ko mabawi ang sarili kong pera. Problema ba iyon? Sa kasalukuyan, wala akong ganoong kalaking pera. Maaari mo ba akong bigyan ng kaunting panahon? Hindi mabayaran? Pagkatapos, dadalhin muna namin ang tao. Hindi. Ate, iligtas mo ako. Magsalita ka. Wang Xiao, talaga bang magiging napakawalang puso mo? Pagkatapos ng lahat, ako ang dati mong kasintahan. Ikaw mismo ang nagsabi. Dating kasintahan mo lang ako. Kaya ngayon, gusto ko lang bawiin ang pag-aari ko. Tara na, nanay. Anak. Lahat ng ito ay dulot mo. Kasalanan mo lahat.
Masamang palad ka. Ang kapatid mo kung mapupunta siya sa kulungan dahil sa iyo, ikaw ay ang makasalanan ng aming pamilya, Lin. Kahit anong gawin mo, kahit kailangan mong ibenta ang iyong sarili, kailangan mong makuha ang pera, ilabas ang kapatid mo doon. Mr. Wang, Tumawag ng 911. Buntis ako. Dugo. Dumudugo siya. Bakit mo siya itinulak? Paano ito nangyari? Tinulak ko lang siya ng kaunti. Dadalhin ba natin siya sa ospital? ang pagpunta sa ospital ay may gastos. Ano pang hinihintay mo? Dalhin mo siya sa ospital. Wang Xiao? Si Xiao Ro ay buntis sa iyong anak. Alam mo ba iyon? Pinatay mo ang iyong sariling laman at dugo. Nakipaghiwalay ako kay Lin Wanro noon pa. At sa panahon ng aming relasyon, siya ay may ibang lalaki na. Ang bata sa kanyang tiyan ay maaaring hindi sa akin. Sabi mo hindi sa'yo? Hindi sa'yo? Ikaw na walang puso. Pinabuntis mo ang aking anak na babae. At ngayon ayaw mong aminin? Ako. Lahat tingnan ninyo. Siya iyan. Pinabuntis niya ang aking anak na babae. At pagkatapos ay nag-asawa ng ibang babae. Tao ka ba? Sasabihin ko sa iyo, ang bagay na ito, dapat mong bigyan ako ng paliwanag. Hindi sa kanya ang bata. Huwag kang matakot. Hindi sa iyo ang sanggol. Partikular ko siyang dinala para magpa-DNA test. Ang sanggol sa kanyang tiyan ay walang kinalaman sa iyo. Sinasabi mo? Sino ang nagsabi? Sino ka ba para mangyalam? Meseyo. Tatay, tumigil ka na. Siya ang dati kong amo. Halika, tulungan kitang pumasok. Bilang isang kapwa babae, ang sitwasyon mo ay naiintindihan kita. Ayaw kong pahirapan ka pa. Eto, 300,000 dolyar. Pwede mong iligtas ang kapatid mo. O pumili ng mas magandang buhay para sa sarili mo. Salamat, Miss Yu. Pero may isa pang bagay na dapat kong ipaalala sa iyo. Kung sakaling mang-istorbo ka ulit kay Wang Xiao, hindi ako mag-aatubili na gamitin ang sarili kong paraan para palipasin ka. Miss Yu. Pwede bang makausap ko sandali si Wang Xiao? Ilang salita lang. Matapos kitang iwan, napagtanto ko. Nawala ni isang tao ang tunay na nagmamalasakit sa akin sa paligid ko. Sa tingin ko, ikaw lang ang tanging tao sa mundong ito na tunay na mabuti sa akin. Pero nawala kita. Wang Xiao? Pwede ba kitang yakapin sa huling pagkakataon? Gumaling ka agad. Yubay, ikaw alam mo na mula pa noon na buntis si Lin Wanro. Ilang araw lang ang nakalipas, pumunta siya sa bahay. Noon ko nalaman, Bakit hindi mo sinabi sa akin? hindi ako balak sabihin sa iyo. Kung tutuusin, kayong dalawa ay tapos na. Hindi sa iyo ang bata, kaya hindi na kailangan banggitin. Ano? Hindi sa iyo ang bata at hindi ka masaya. Hindi. Ang
Ang ibig kong sabihin, ayaw ko talaga ng anuman na may kinalaman sa kanya. Magkaanak muli sa kanya ay sobrang hindi patas para sa iyo. Bukod dito, kung magkakaanak ako, ikaw ang kasama ko. So, ano sa tingin mo? Ang unang anak natin, dapat pangalanan? Tama na. Ito ang opisina. Maraming tao ang nanonood sa labas. UI. Nag-business trip ako ng isang buwan lang, at pagbalik ko, nalaman kong ikaw ay may asawa na sa ibang lalaki. Ikaw nga si Wang Xiao. Kahit nakasuit at tie, ang tunay mong pagkatao ay kita pa rin. Iniisip ko lang kung ano ang ipapangalan sa anak natin, at ngayon, kailangan ko nang mag-alala sa iba na kukunin ka mula sa akin. Nakukunin ka mula sa akin. Ipakilala ko ang vice-presidente ng grupo natin, Liu Tao. Siya ang namamahala sa marketing. Mula ngayon, siya na ang boss mo. Magkakilala kayo. At ito. Ang asawa ko, Wang Xiao. Nagpakasal ba talaga kayo? 100% totoo. Siya ay patuloy na nanliligaw sa akin. Maraming beses ko siyang tinanggihan. Iniisip ko lang kung ano ang dapat pangalanan natin ang anak natin. Sa pagkakataong ito kailangan kong mag-ingat sa iba na gustong nakawin ang partner ko. Huwag kang mag-alala. Ako ay isang pader ng lungsod. Karamihan sa mga tao, hindi ako kayang patumbahin. Oh, Mr. Liu, di ba? Ay, kumusta? Kumusta? Yue, gusto mo bang kumain ng hapunan ngayong gabi? Salamat, pero hindi. Ang asawa ko ay nag-ayos ng hapunan na may kandila. Ah, tama. Well, pasensya na. Pero dalawa lang ang nabook ko na upuan, kaya sa pagkakataong ito hindi kita maiimbitahan. Walang problema. Naalala ko lang may iba akong plano ngayong gabi. Oh, Sige, kita tayo. Hoy, Wang Xiao. Hinahanap ka ni Mr. Liu. Dumating siya kaninang umaga at naghihintay sa kanyang opisina. Ihahatid kita sa kanya. Si? Mr. Liu, gusto mo akong makita? Chengfei Group, ang proyektong iyon, na-stop ng mahigit kalahating taon. Ang taong namamahala sa kabilang kumpanya, gumawa ng mga kahilingan, na napakabagsik at walang katwiran. Nagpadala kami ng ilang koponan, pero walang nagtagumpay. ang kabilang panig ay talagang kilala sa pagiging mahirap. Kaya, Wang Xiao, ang mahalagang gawaing ito ay nakaatang sa iyo. Kailangan kong pumunta ka sa isang business trip at siguruhing maalis ang balakid na ito. Hindi ba halata na isang bitag? Sadyang pinapasok ako dito. Sa tingin ko, ang taong pinag-iinteresan ni Yue hindi naman dapat masama, di ba? Ngayon sa pulong, ako ay nagbigay ng aking salita na kapag kumilos ka, siguradong walang problema. Dahil si Mr. Liu ay lubos na nagtitiwala sa akin, ako ay ibibigay ang lahat ko. Mabuti. Iyan mismo ang gusto kong marinig. Pagkatapos, salamat, Supervisor Wang. Pumunta sa business trip ngayon. Bibigyan kita ng 1 linggo.
Isang proyektong stop ng mahigit kalahating taon, at gusto nilang ikaw ang lumutas. May galit ba siya sa iyo? Wala naman talagang malalim na galit. Rival lang sa pag-ibig. President Yu, si Liu Tao ay pinapunta ang iyong asawa sa isang business trip. Pumunta siya sa Hangcheng. Ngayon, magbuka ng tiket para sa akin papuntang Hangcheng. Pagkatapos, ano ang iyong work schedule pagkatapos noon? Ipagpaliban ang lahat ng maaaring ipagpaliban. Pinaghihinalaan ko itong si Liu Tao ay may masamang balak. Hoy, Fang. Talagang pinapahalagahan namin ang partnership sa inyong kumpanya. Ngunit ang presyong binanggit mo, presyong ito, talagang wala kaming anumang kita. Talagang, imposibleng gawin. Sa negosyo, ang sinseridad ay susi? Paano ito? Uminom ka pa ng isa, babawasan ko ng isang punto. Kung matapos mo itong row, ang kontrata ay magiging ayon sa sinasabi mo. Si Fang. Inaalay ko itong toast sa iyo. Guwapong lalaki, dahan-dahan lang sa pag-inom. Kung maaari mong tanggalin ng isang piraso ng damit, ituturing iyon na 2 inumin. Paano? Okay lang. Fang. Kaya ko pang uminom. Uminom ka na. Kung uminom ka ng sobra, ngayong gabi, akin ka. Kaya mo pa bang uminom? Walang problema. Ganito na lang. Ngayon ay, ipagsapalaran ko ang aking buhay para sa iyo. Okay? Pakinggan ko. Kung paano mo balak ipagsapalaran ang iyong buhay para sa akin. Mahal, anong ginagawa mo dito? Ibig sabihin, Pumunta ako para makita kung gaano ka talaga kadaming inom. Mahal? Miss Yu? Miss Fang. Paumanhin, naabala ako sa daan. Miss Yu, pumunta ka sa Hangcheng, bakit hindi mo ako sinabihan? Para maayos kitang na-entertain. Hayaan mo akong mag-toast sa iyo. Teka lang. May mga patakaran sa pag-inom sa mesa. Huli ako. Uuminom ako ng penalty. Miss Yu, teka, wag mong sabihin iyan. Malayo ang inyong pinanggalingan. Ako dapat ang mag-alok ng toast. Ito ay para sa iyo. Sige, nainom na tayo. Paano ang usapang negosyo? sinabi ni Miss Fang na. Sinabi, pagkatapos uminom ng ganito, tapos na ang deal. Wala na. Lahat ay susunod sa kagustuhan ni Manager Wang. Ang lakas ng Yake Group ay halata sa lahat. Ang mga susunod na bagay ay aking aasikasuhin. Manatiling panatag. Magaling. Miss Fang, salamat sa iyong pagsisikap. Maraming salamat sa araw na ito, sa pag-aalaga ng mabuti sa asawa ko. Aalis na kami ngayon. Miss Yu, ingat. Uminom pa tayo. Dahan-dahan, dahan-dahan. Dahan-dahan. Ayos lang ako. Mahal, ayos lang talaga ako. Nakita ko ang tingin ni Miss Fang sa iyo. Hindi lang basta-basta sa akin. Yun ay para sa negosyo ng kumpanya. At si Liu Tao ay patuloy na ng asar sa akin. Halata naman. Paano ako uurong? Buwisit na Liu Tao. Aasikasuhin ko siya pagbalik natin. Sige, sobra na ang ininom mo. Ako na ang magdadrive. Mag-ingat ka at maghintay sa akin. Si. Hoy, hindi ba yon? Wang Xiao? Dating kaklase. Anong ginagawa mo dito? Oh, hindi ba ito ang ating classes
nangungunang estudyante. Malamang hindi nyo pa alam, si Wang Xiao ay sumabit sa isang mayamang babae. Siya ay inaalagaan ng isang babae. Talaga. Hindi. Sige, sabihin mo na. Masasabi mo siguro. Malaking sakripisyo yan. Yung ganyang mayaman na babae. Malamang matanda at pangit. At masungit pa, di ba? May na-encounter ka ba na problema? Kung may kailangan ka na tulong, sabihin mo lang, pare. Huwag mong sayanin ang kabataan mo ng ganyan. Uy, tigilan nyo yan. Kung ako ang tatanungin, si Wang Xiao ang matalino. Tahimik, naayos niya ang buhay niya sa isang iglap. Napakabata pa at walang paligoy-ligoy. Wala kahit isa. May nakakaalam ba ng kahulugan ng isang esponghang bakal? Ano yun? Kayamanan at pagtitiis. Para sa pera, tiisin na lang. Walang malaking bagay. E di, kapag patay ang ilaw, pare-pareho lang. Mahal, sumakay ka. Lasing ba ako? Yung magandang babae asawa niya? Imposible. Hindi ba siya dapat inaalagaan ng iba? Mahal, sila ay Mga dating kaklase. Nagkasalubong lang. pasensya na. Yung asawa ko, sobra na ang inom. Aalis na kami. Sa ibang araw na lang kami manlilibre ng dinner. Mga lalaking tulad niya, maraming ganyan. Paano siya nakakuha ng mayamang asawa? At ang ganda pa niya. Bakit ang swerte niya? Hindi ako nagseselos kahit kaunti. Wang Xiao, anong maganda sa kanya? Sabi nila pagkatapos ng ilang inumin. Gaganahan ka raw. Bumalik ba siya? Hindi. Gabing-gabi na kasi. Kaya natulog na lang kami, may industry dinner mamaya. Nandoon lahat ng mga big players. Huwag kalimutang dumalo. Sige, naunawaan ko. Binabati kita, Jiliu. Jiliu, binabati kita. Oo, totoo. Jiliu, napakabuti mo. Yue, ang ganda mo ngayong gabi. Pagkatapos ng hapunan, gusto mo bang pumunta sa bagong barko para uminom? Ang paboryal ay nagpapakitang gilas. Pasensya na, G. Liu. Ang asawa ko at ako ay may plano na ngayong gabi na pumunta sa hot spring. Ang ibig mong sabihin si Wang Xiao. Pero sa pagkakaalam ko, dapat siya ay nasa business trip sa Hangcheng, wala sa Jiangcheng. Yuvai, ang iyong dahilan ay masyadong mahina, di ba? Mahal. Inihanda ko na ang swimsuit mo para sa iyo. Liu. Paano kung sabay tayong pumunta ngayong gabi? Ano ang ginagawa mo dito? Kung hindi ako dumating ngayon, may tao na palaging mang-aasar sa iyo. Wala kang kilala dito, nag-aalala ako na baka hindi ka komportable at hindi mo masundan ang usapan. Hindi naman. May isang tao na magbibigay sa akin ng mapag-uusapan. Wang Xiao. Paano ka biglang napunta rito? Hindi ba dapat nagpapanegotiate ka ng proyekto sa Hangzhou? Natapos mo ba ang proyekto at tumakbo ka na lang pabalik? Sa totoo lang, balak ko sanang pagdating sa opisina mag-report sa inyo, Mr. Liu. Hindi ko inaasahan na makakasalubong ko kayo dito ngayong gabi. Ang proyektong ito ay natigil ng mahigit kalahating taon. Talagang mahirap itong solusyonan.
Sa mga negosasyon, natuklasan ko ang maraming problema. Huwag mo akong kwentuhan ng hirap. Gusto ko ng resulta. Nang malaman ito ng asawa ko, siya na mismo ang kumilos. Lahat ng problema ay naresolba ng maayos. At saka, naging maayos ang lahat, bago pa sa iyong schedule, natapos namin ng buo. Na 3 araw na mas maaga. Tama. Eksakto. At naglaan din kami ng kaunting dagdag na oras at nag-honeymoon para lang magpahinga. Ah, oo nga. Mr. Liu, yun ay hindi madaling gawain. Kagabi, sobrang pagod ako hanggang sa hindi na makatayo ng tuwid ang likod ko. Pasensya na, talagang hindi ko na napigilan. Alam kong nag-flash marriage kayo. Kayo dalawa ay walang interaksyon at walang pundasyong emosyonal. Ang negosyo namin, hindi mo dapat pakialaman, okay? Ang estado mo lang ay hindi sapat para sa kanya. Kilala ko na siya ng mahigit 1 dekada. Kami ang perpektong magkatugma. Kung ganoon, kung maaari kayong magkasama, sana matagal na kayong magkasama. Bakit pa maghihintay hanggang ngayon? Ikaw. Sa kabaligtaran, kailangan kong ipaalala sa iyo. Nabantayan ang iyong mga hangganan. Huwag kang magpatuloy ng magpatuloy. Siya ngayon ay kasal na. Siya ay aking asawa. Mahal, Bakit ka narito? natatakot ako na baka sumama ang pakiramdam mo sa sobrang inom. Kaya pumunta ako para sunduin ka. Mahal? Ang ganda mo ngayon. Mr. Liu, mahilig ka talagang sumilip sa mga pribadong bagay. Ang isang batang mag-asawa. Nakita mo ba si Mr. Liu's mukha? Galit na galit siya. Naging lila ang mukha niya. Deserve niya yan. Mr. Wang, nagmamayabang ka, ha? Higit pa iyon. Sa liwanag ng araw? Bakit isara ang kurtina? Bakit ka? Ganyan manamit ngayon? Tamit nung stepmom. Gusto mo? Mukhang exciting. Okay ka lang? Kagabi, bigla, sumuka ako ng 1 beses. Siguro sobra na ang stress ko lately. At ang iyong regla? Normal ba? Mga ilang araw na huli. Huwag mong sabihin sa akin. Nabuntis ka. Mula sa mga resulta ng pagsusuri, lahat ng mga indikasyon ay maganda. Binabati kita. Buntis ka. Buntis ka. Magiging tatay na ako. Ikaw ba ay nakakaramdam ng anumang hindi komportable? Gutom ka ba? Gusto mo bang uminom? Ako? Hindi. Ibig kong sabihin, sige. Kumalma ka. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Wang Xiao, handa ka na ba? Maging isang ama? Ano ang problema?
Bakit nanginginig ang iyong mga kamay? Hindi naman. Lumaki akong walang pamilya. Simula lang noong kasama kita. Nanaramdaman kong may bahay ako. Dapat ba nating sabihin ang balitang ito sa iyong ina? Siya ay magiging talagang masaya kapag narinig niya ito. Ang kanyang kaarawan ay sa loob ng 2 araw. Sabihin natin sa kanya pagkatapos. Ito ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa kanya. Talaga? Talagang magaling. Kamakailan, huwag mong sobrahan ang sarili mo. Tiyaking magpahinga ka ng mas marami. Nanay, makatitiyak ka. Wang Xiao, aalagaan niya ako ng mabuti. Lola, maligayang kaarawan. Xiaofeng, nandito ka na. Hindi ka na bata. Dapat mas responsable ka na. Dapat mong tulungan ang iyong nanay ibahagi ang ilan sa pasanin sa mga gawain ng grupo. Ang iyong nanay ngayon, kailangan niyang magpahinga. Lola, tama ka. Narinig ko sa pagitan mo at ng iyong mga magulang may ilang hindi magandang pangyayari. Mga miyembro ng pamilya, normal lang ang ilang away. Hanggat taos puso mong ihain sa kanila ang tsaa at humingi ng tawad. Sa tingin ko, doon na matatapos yan. Nanay, pasensya na. Hindi dapat ako nakipagtalo sa iyo noong nakaraan. Uminom ka ng tsaa. Bossing. Bilisan mo. Ano? Wala na ba akong masabi? Tatay. Uminom ka ng tsaa. Kahit na si Wang Xiao, hindi naman ganun katanda sa iyo. Pero, sa usapin ng pagkakatanda, siya pa rin ang nakatatanda mo. Ang tamang asal. Kailangan mo pa ring sundin. Sa karaniwang araw, respetuhin mo siya. Oh. Sana ay tuparin mo ang iyong salita. Kasal ka na. Ilang panahon na. Hindi ko pa ito naibigay sa iyo. Ito ay isang munting bagay mula kay inay. Pera? Kianwan isa. Isang bahay sa lugar na iyon, kumakahalaga ng 10-10 milyon. Ito ay napakamahal, hindi ko ito matatanggap. Lola, paano mo maibibigay ang bahay? Sa kanya. Ano? Binibigyan ko ang aking manugang ng bahay pangkasal. At kailangan ko pa ang iyong pahintulot? Lola, paano mo maibibigay ang pag-aari ng pamilya sa isang tagalabas? Hindi ko kailanman itinuring siyang tagalabas. Ang lalaking pinili ng aking anak na babae ay bahagi ng ating pamilya. Lola, ako ang sarili mong apo. Ang buong pamilya Yu ay akin. Epektibo mong ibinibigay ang aking pag-aari ng pamilya sa kanya. Ibinibigay mo ang pera ko. Xiao Kai, hindi pa ako patay. Nagsasabi ka ng mga kahindik-hindik na bagay. Lahat sa iyo. Duda ko. Ang tagapagmana ng pamilya Yu ay hindi lang ikaw. Nanay, ano ang ibig mong sabihin? Anong karapatan mo para kausapin kami ng ganyan? Huwag mong kalimutan. Lahat ng mayroon ka ibinigay ko sa iyo. Kung magpapatuloy ka dito, Xiao Kai, maaari kitang palayasin sa pamilyang ito anumang oras. Sino ang nakakaalam kung ano ang pinakain ni Wang Xiao sa kanila na parang gayuma?
Nagtatapon lang siya ng 10 milyon. Ang nanay ko at ang lola ko ay lahat nasa panig niya. Matapos ang lahat ng ginawa niya sa iyo, titiisin mo pa rin? Kung hindi ka kikilos agad, malapit nang hindi ka na makakapasok sa pinto. Sobra na sila. Hindi ko na kaya. O masaya ka bang gugulin ang buong buhay mo na tinatawag na tatay ang lalaking iyon? Anong nangyayari? Kung, Yu, si Liu Tao ay patuloy na bumibili ng mga bahagi at suportado siya ng Changfeng Capital at ng Hong Yuan Fund, patuloy na pampublikong suporta. Nasa pangalawang merkado sila bumibili ng maramihan ng stock. Ang capital chain niya paano naging napakalakas? Ang mga backer sa likod niya ay higit sa isa. At ang layunin nila ay napakalinaw. Hindi para ibagsak ang Yake, kundi para kunin ang Lingxi. Kaya kailangan nating isama mas malakas na panlabas na kapital para bawasan ang kanyang stake at makakuha ng napakalaking suporta. Tara na, hanapin si Liu Xion. Sandali. Ibig mong sabihin, ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng, si Liu Xion. Hindi. Bakit sa tingin mo sa ganitong kritikal na sandali ay tutulungan tayo? Dahil sa Lingxi AI. Ang mga prospect ng proyektong ito ay isang bagay na sinumang visionary investor ay hindi maaaring tanggihan. At ngayon si Liu Tao ay interesado sa kumpanya. Kailangan nating makuha ang kanyang suporta. Magkaroon ng alternatibong plano. Tara na. Ito ang estate ng pamilya Liu. Napakalaking manor. Magkano ang halaga nito? Hindi nakapagtataka na siya ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Bakit pakiramdam ko napakapamilyar? Para bang nakapunta na ako dito dati? Nakapunta ka na dito dati. Imposible. Ito ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng na pribadong mansyon. Hindi ito bukas sa mga tagalabas. Ano ang problema? Wala lang. Okay lang ako. Noong una akong pumunta dito, namangha rin ako sa karangyaan. Itong pinakamayamang tao, si Liu. Anong uri siyang tao? Siya ay isang matagumpay na negosyante. Pero kung tatanungin mo tungkol sa mga pagsisisi, kung ano ang mga pagsisisi, sasabihin ko na mahigit 50, walang magmamana ng kanyang kayamanan. Nagpupursige pa rin sa frontline. Bakit? Sa paligid niya, wala bang anak na lalaki o babae? Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Bawal ito pag-usapan. Pero tila, may anak siyang lalaki noon na nawala ng hindi sinasadya. Mahigit 20 taon na. At hindi pa siya natatagpuan. Miss Yu? Mr. Wang? Si Mr. Liu ay naghihintay sa conference room. Ito, ang aming Lingxi AI disenyong modular na sistema, tiyak na plano. Napakagandang konsepto. Ginoong Wang, ang iyong pag-unawa sa teknolohiya at pananaw sa negosyo ay kahanga-hanga. Masyado kang mabait, Ginoong Liu. Naniniwala kami Lingxi AI ay hindi lamang ang kinabukasan ng Yake Group, kundi pati na rin ang susi sa pag-upgrade ng buong industriya. Ang pakikinig sa iyo, parang nakikita ang aking sarili noong bata pa. Mga matang puno ng sigla na may determinasyon. Ilang taon ka na ngayon? Ako'y 22. Kung narito pa ang aking anak na lalaki, malamang kasing edad mo siya. Pasensya na, nalihis ako. Ang kasalukuyang sitwasyon ng Yake, narinig ko na yon. Pero ang negosyo ay parang digmaan.
Kaya ang dala namin ngayon ay pakikipagtulungan. Hindi isang paghingi ng tulong. Mabuti. Kung gayon, ako ay mamumuhunan sa hinaharap na iyong kinakatawan. Gagawin ko ito sa ilalim ng aking personal na pondo, mag-inject ng kapital sa Yake at buong suportahan ka sa pagsulong ng Linksy Project. Kung gayon, nais ko sa atin ang isang kaaya-ayang pakikipagtulungan. Kaaya-ayang pakikipagtulungan. Naalala ko ang braso ng anak natin ay may peklat din. Noong mga panahong iyon, Shuyu, dahil dito, sinisi ako. Wang Xiao, ang iyong mga magulang, sila ba ay maayos? Ako ay lumaki sa isang ampunan. Ang aking mga magulang, kung nasaan sila ngayon. Wala akong ideya. Mr. Liu, mukha kang maputla. Masama ba ang pakiramdam mo? Wala iyon. Ipapa-follow up ko sa assistant ko ang ating proyekto. Pagkatapos ay, babalik na tayo ngayon. Lao Liu, anong problema? Mukha kang masama. Shuyu, ang ating anak ay maaaring buhay pa. Kunin ang 2 sample na ito para sa pagsusuri ng ama. Bilisan mo, gawin mong mabilis. Opo. Manong Liu, sa tingin ko, hindi na kailangan ng pagsusuri. Pareho ng edad, at ang peklat sa kamay ay tugma. Siya ang aking anak na lalaki. Shuyu, kumalma ka. Hindi magtatagal ang pagsusuri. Hindi hihigit sa 2 araw at malalaman natin ang resulta. Shuyu, lahat ng ito haka-haka ko lang. Kung magmadali tayong angkinin siya nang walang ebidensya, paano tatanggapin ng bata iyon? Maaari na ba tayong pumirma? Ako ay maaari lamang magbigay sa iyo ng 50%. Feng, Ginong Li, mayroon ba siyang hindi pa ba siya nakapagpasya? Hoy, ikaw. Pipirma ako! Pipirma ako! Pipirma! Pipirma! Oh, bakit ka nakatayo diyan? Ihatid si Ginoong Li sa baba para magamot ang kanyang sugat. Tingnan mo ang kanyang kamay. Paano siya makakapirma ng kontrata na ganyan? Sa 4% ito, karapat-dapat na ba ako na tumawag ng pulong ng mga stockholder? Anumang oras? Pagkatapos ng bukas, Yake Group ay magiging akin na kontrolado. Ilang araw na ang nakalipas at naging pangalawang pinakamalaking shareholder ka ng kumpanya. May kakayahan ka talaga. Ngayon alam mo na ang kapangyarihan ko. Bakit hindi ka sumama sa akin? Kailangan mong pakasalan ang isang talunan at kalabanin ako. Simulan na natin ang pulong. Ayon sa pagbibilang ko, nakuha ko na si Chairman Zhang, si Chairman Li, at ilang iba pang shareholder ay sumusuporta sa akin. Ang aking bahagi ng equity ay umabot na 28%. At ikaw, President Yu, ay nasa 33% lamang. Hindi pa sapat iyon. Huwag kang magmadali. Si Xu Feng ay may 6% pa.
Ako ay sumusuporta kay Liu Tao. Xu Feng, ginagawa mo ito? Paano mo maibabalik kay President Yu ang kabutihang loob niya sa loob ng maraming taon? Ngayon ang support rate ng equity ko ay umabot na sa 34%. Mas mataas kaysa sayo. President Yu, formal ko na naghahain ng panukalang accountability na hinihiling na agad mong ibigay ang proyektong Lingxi na ganap na autoridad. Sinabi ko sa iyo, mamalimos ka sa akin. Ang kumpanya ay akin. At ikaw ay akin din. Ako. Nasubmit na nila ang kanilang equity certificates. Kahit mamaya, sa pamamagitan ng capital injection ni Mr. Liu, maaari nating mabawi ang kontrol. Pero ang data ng R, D natin ay malamang nawala na. Ano? Magtiwala ka sa akin, kahit ano paman. Magpalamas ng 15 minuto, at tiyaking maghintay kang bumalik ako. Anak. Anak. Anak ko. Wang Xiao. Ito ang ulat ng paternity test. Natagpuan na kita. Ako. Anak, huwag na nating pag-usapan ngayon. Pag-usapan natin kapag nasa bahay na tayo. Sa bahay na lang pag-usapan. Tama. Tatay. Nanay. Hindi ngayon. Nasa itaas pa ang asawa ko. Si Liu Tao ay may ginagawang pulong ng mga shareholder. Sinusubukang kunin ang kontrol ng grupo. Kailangan kong bumalik agad. Abisuhan agad ang grupo. Ang punong legal na grupo. Ang grupo Enha Financial Audit na umanda. Sa loob ng 5 minuto, gusto kong makuha ang Yake Groups. Real-time na estruktura ng equity at lahat ng materyales. Oh, President Yu, may mga tutol? Oo, mayroon ako. Bawat isang item, kailangan kong ipaliwanag mo ng malinaw. Pinapatagal mo lang ang oras, President Yu. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, nasa likod ko 3 internasyonal na konsorsyum. Mayroon akong lahat ng pondo at mga mapagkukunan. Hindi ka pa umaasa sa iyong asawa na bumalik at iligtas ka, hindi ba? Managinip ka pa. Bakit nagmamadali? Nagmamadali ka bang mamatay? malapit nang magpalit ng may-ari ang kumpanyang ito. At ikaw pa rin, hindi marunong umintindi ng sitwasyon. Ang bait mo naman. Paano kung ganito? Pagkatapos magpalit ng may-ari ng kumpanya, magtatrabaho ka para sa akin. Gagawin ko. Paring hayaan kang maging board secretary mo. Paano yan? Kahit gaano ako kawalang silbi, hindi ako susunod sa tulad mo. Ako, sa aking bahagi, mayroon akong moral na prinsipyo at marunong magpasalamat. Ikaw. Sabi nila, ang kaibigang nangangailangan ay tunay na kaibigan. Yu, tingnan mo kung sino ang nasa paligid mo ngayon. Sino ang natitira. Pati si Xu Feng ay pumili sa akin. Hindi mo ba ako minamaliit? Sinasabi ko sa iyo, pipilitin kitang lumuhod at magmakaawa. Maghihintay pa ba tayo?
Paano kung maghanap tayo ng dahilan at ipagpaliban sa ibang araw? Maghintay pa ng kaunti. Pinagkakatiwalaan ko siya. Sige, Dahil walang tutol, bumoto tayo sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay. Wang Xiao, Pasensya na. Sa pagpaghintay sa iyo. Tinatakot mo ako? Akala mo matatakot ako sa iyo? Ha? Wang Xiao, hindi ako nakikipaglaro ng bata sa iyo. Wang Xiao, bumalik ka na ngayon para makita ang asawa mong mawalan ng lahat dahil sa iyo? Formal akong nagmumungkahi na agad na alisin si Miss Yu Wei sa kanyang posisyon bilang group president. Mahal na mga miyembro ng board, bumoto tayo sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Ang mga pabor, pakitaas ang inyong kamay. Anong ginagawa mo? Itaas ang inyong mga kamay. Sumasalungat ako, Liu Tao. Masyado ka nang lumayo. Matagal na akong sawa sa'yo. Sumasalungat din ako. Anong ibig mong sabihin? Nababaliw na ba kayong lahat? Tapos na ang botohan. Liu Tao. Pwede ka nang lumabas sa board ngayon. Sino ka ba sa tingin mo? Ha? Ang mga may hawak lang ng higit sa 50% ng shares ang may karapatang alisin ang isang major shareholder. Wala kang karapatan. Hindi. May karapatan ako. Lahat. Ito ang mga dokumento at patunay na may kaugnayan sa pagmamay-ari ng shares. Nakuha namin ang mga shares na ipinagbibili sa merkado ng Yaki Group at mula sa ilang lumang shareholders na inilipat, kabuuang 20% ng equity. Gusto ko na ilipat lahat ng equity na hawak ko ng libre. Kay Yu Wei. Ngayon, ang pinagsamang akin at ni Yu Wei ay umabot ng 50%, tama? Liu Shiyun. Peke mo yan, pero sana ginawa mo namang disente. Ang pirma dito ay kay Liu Shiyun. Hindi mo sasabihin na ikaw at si Liu Shiyun, ang pinakamayaman sa Jiangcheng, ay magkakilala rin, di ba? Higit pa sa magkakilala. Ito ang aming panloob na pulong ng lupo ng Ye. Paano siya nakapasok? Ginoong Liu, Siya ang aking, si Liu Shiyun. Nag-iisang anak na lalaki. Siya ang sa pamilya Liu. Nag-iisang tagapagmana. Lahat ng shares ng Ye Group na hawak ko sa aking pangalan mula ngayon ay lubos na ipinagkatiwala sa aking anak. Si Wang Xiao upang gamitin 100. imposible. Ito ay talagang imposible. Sabi mo siya ay iyong anak? Presidente Liu, ikaw ba ay nagkakamali sa isang bagay? Presidente Liu, makinig ka sa akin. Itong si Wang Xiao, nagsiyasat ako. Siya ay isang ulila lamang. Ano ang ibig mong sabihin? Presidente Liu, natatakot ako na niloloko ka niya. Natatakot ako na sila ay naghahabol sa iyong ari-arian. Alamin mo ang iyong lugar. Kapag ako, Liu Shiyun, ay gumagawa ng mga bagay, kailangan ko bang patunayan ito sa iyo? O sa tingin mo hindi ko makilala ang aking sariling dugot laman? Liu Tao, malayo pa ito sa katapusan. Ang pagtutuos ay nagsisimula na ngayon. Mga kababaihan at kalalakihan, ang mga dokumento sa inyong mga kamay ay nagdedetalye kung paano kamakailan si Liu Tao ginamit ang kanyang posisyon upang makisali sa masasamang pagkuha, ilegal na paglilipat ng kita, pagpapakalat ng chismis, at pagmamanipula ng merkado, pati na rin ang malisyosong short selling ng presyo ng stock ng Yake. Siyempre,
Kasama rin dito kung paano niya tinangka ang manuhol, magnakaw ng pangunahing kompedensyal, mga lihim pang komersyo ng lingsi. Narito ang ebidensya. Liu Tao, ikaw ay isang buhong. Talagang nagtiwala ako sa iyo ng walang kabuluhan. Pag-abuso sa kapangyarihan para sa pansariling kapakanan. Hindi nag-atubiling saktan ng interes ng grupo. G. Wang, mali ako. Alam kong mali ako talaga. G. Wang, hindi. G. Wang, pakiusap. Nakikiusap ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ako iyon. Hindi ko alam kung sino ang kaharap ko. Nabulag ako ng kasakiman na naglakas loob akong sumalungat sa iyo. Ako. Bibi, you, nakikiusap ako. Isaalang-alang mo na nag-ambag din ako sa Yake at naglingkod ng may kagitingan. Isaalang-alang mo. Ang ugnayan ng aming mga taon na magkasamang nagtrabaho. Mangyaring magsalita ka ng mabuti para sa akin. Sumusumpa ako. Ako ay aalis sa Yake. Ayaw kong makulong. Liu Tao, noong sinadya mong ibaba ang stock, kumalat ng chismis, sinubukang itulak ang Yake sa pagkalugi, at pinilit si Yue sa isang sulok, bakit hindi mo isinaalang-alang na mag-iwan ng puwang para sa iyong sarili? Ito ang landas na pinili mo mismo. Kung mayroon kang anumang hinanakit, sabihin mo sa kanila. Hindi. Hindi, nanay. Iligtas mo ako. Hindi mo ako pwedeng iwan. Tinutulungan mo ang isang tagalabas saksakin ang sarili mong mga tao sa likod. Karapat dapat pa bang tawagin siyang nanay? Siya ang nagtulak sa akin. Hindi niya ako pinagkatiwalaan mula pa sa simula. Hindi niya intensyon na ibigay ang kumpanya sa akin. Mas gugustuhin pa niyang magtiwala sa isang tagalabas kaysa maniwala sa akin. Iyan ay dahil ikaw ay isang wala ng pag-asa. Gaano karaming pera ang ginastos niya para sa iyo? Binigyan ka ng pinakamahusay na edukasyon, inihanda ang daan para sa iyong hinaharap, at ito ang iyong kabayaran sa kanya. Sa mga nakaraang taon, ang debosyon ni Bibi, Yu sa iyo. Hindi mo ba ito nararamdaman? Ikaw, ang nagpabigo sa kanya, paulit-ulit. Nanay, ako ang sarili mong anak. Kung hindi mo ako ililigtas, tunay ka ba talagang nanay ko? Hindi ka ang aking biolohikal na anak. Kasama ko ang nanay mo. At matalik kaming magkaibigan. Imposible. Bago siya pumanaw, ipinagkatiwala kanya sa akin. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya, at sa pangako ko sa kanya, kahit anong ginawa mo, hindi kita pinabayaan. Ngayon, tila. Ang ugnayan natin ay tuluyang nawala. Nanay. Hindi iyan totoo. Hindi ito totoo, di ba? Lahat ng ito ay ideya ni Liu Tao. Siya ang nag-udyok sa akin. Nanay, hindi mo ako basta-basta pwedeng iwanan. Iligtas mo ako. Mula noong bata ka pa, itinuring kita tulad ng sarili kong anak. Hindi ko inakala na magtatapos ito ng ganito. Nanay. Mali ako, nanay. Nanay. Mali ako, nanay. Ito ang aking manugang na babae. Ginoong Liu. Huwag kang kabahan. Ako. Ngayon ko lang ito nalaman. Ayos lang. Hindi ko lang inaasahan ang aking sugar daddy na maging tunay kong tatay. Hindi pa rin ako nasasanay dito. Tawag mo pa rin sa akin ay Ginoong Liu? Tatay. Nanay ay naghihintay sa atin sa bahay. Tara, uwi na tayo agad. Si.
Nahuli kita. Pareho ba ito sa iyong alaala? Naalala ko na lahat ngayon. Ito ang aking tahanan. Nahuli ka. Mahal. Salamat. Noong nasa pinakamababa ako. Noong wala akong anuman. Matatag mo akong pinili. Binigyan mo ako ng tahanan. Utang ko sa iyo. Higit pa sa aking kayang bayaran. Boba. Sa pagitan natin, hindi tayo nag-uusap tungkol sa utang. Bumalik ka, at nandito na tayong lahat. Ito ang pinakamagandang ayos.